Excited na ba kayo? Mag-empake na kayo ng Very Light. Tara, let's! If you want to achieve your hashtag travel goals this summer, Bataan should definitely be on your list. For just a 3 to 4 hour drive from Manila, mararating na natin at makikita ang ganda ng Bataan. This peninsula is surrounded by fantastic sceneries and filled with a healthy dose of history. Mula sa magagandang tanawin at beaches hanggang sa makasaysayang lugar at masasayang activities, lahat nandito na. Ano pang hinihintay natin? Ngayong summer, let's get the perfect tan in Bataan. Tara, let's! Kuya Rustan. Good morning po. Hello. So si Kuya Rustan ang ating magiging tour guide para sa cove hopping natin today. Kuya, saan tayo pupunta? Di bale, iisa-isahin po natin yung tinatawag na 5 fingers. 5 fingers? Bakit po 5 fingers yung pangalan? So kung nakikita po natin, pag tinignan po kasi siya sa ere, para po siyang 5 daliri. Yun po, kaya po tinawag natin na 5 fingers. Paano pala magpa-reserve? Ayan. So, di bale, nagpaparegister po yung ating mga guests through our Facebook page sa Mariveles 5 Fingers Tour by BWP and Bataan Weather page. So yung in-offer po natin na tour dito ay dalawang klase. Isa pong day tour na nagkakahalaga po na 1,199 pesos at yung overnight naman po natin na 1,699 pesos. Which is all in na po, kasama na po lahat ng pagkain natin. Okay. So yung pala. O ngayon, ready na tayo sa ating first activity sa ating Bataan Adventure. Tara, let's! Tara po. Tara, let's! Yan. Kakaalis lang natin sa port. Papunta na tayo sa ating first cove. Kuya, ano po muna natin pupunta? Unang pupuntahan po natin ay Cochinos. So dito po tayo magte-trek. Okay. Dito yung trekking park. Anong special about dun sa trekking doon sa Cochinos? Di bale, pag naakyat po natin siya, mas ma-appreciate po natin, makikita po natin yung iba pang fingers mula dun sa itaas. Kahit na maraming beses ako nakapunta sa Bataan, hindi pa ako nakakalibot per se kasi busy ako sa isang lugar lang. Cove hopping naman, syempre, marami na akong napunta ng mga coves sa buong buhay ko. Pero I'm always excited as long as it's something that I'm gonna see for the first time. Okay, pagkatapos ng 20 minutes mula sa port, dito na tayo sa ating first destination, ang Talaga Cove. Dito tayo magte-trek papunta sa Cochinos Point. Tara, let's! Aakyat na tayo. Doon tayo pupunta, di ba na kuya? Apo, doon po tayo pupunta. Gaano po katagal bago makarating doon? Mga 15 minutes lang po, nasa taas na tayo mamaya. 15 minutes, alright. Oh no, this is very, very sad. This is so ironic. I'm wearing this bathing suit that says, "Keep our oceans clean." There's so much garbage. Opo, di bali yung mga basura po from Manila Bay, kapag amihan, dito po na pupunta. Dito siya napupunta. Napapadpad. Yung mga tao, iniisip lang nila na kapag tinapon na nila yung basura nila sa bahay nila, okay na ang lahat. That's why dapat promote natin, matuto tayong aralin yung zero waste, pagiging close sa mga bagay na that are sustainable so that we don't continue ruining Mother Earth. Guys, we only have one Earth.
hard as it looks pala, no matter how steep it is, the rock formed well enough para talagang matapak-tapakan mo at saka maklimb mo siya properly. Ngayon, nandito na ako sa 2/3 nung point. Konti na lang, nandun na ako sa taas. Nakikita ko na nga yung mga ibang bakasyonista dun eh. Tara, let's! Hooray! I finally reached the top. We're now at Cochinos Point, where you can look at that view. It's so beautiful. And you can also see yung kung bakit siya tinatawag na 5 fingers. You can see all the other coves that we're gonna be visiting after this trek. For a 10 to 15 minute trek going up here, the view, para sa akin, it even deserves more. Like, I would take 2 hours to get to a top like this if the view is ganito kaganda, di ba? So, okay siya, di ba? Beginner trek. Syempre, to be able to make the memory last a lifetime, Instagram picture time! Okay, kuya. So ngayon nandito na tayo sa sa peak of the Cochinos Point. Sa ano namang meron tayo gagawin natin next? Then next po natin, underground cave adventure naman po tayo. Dito rin yun sa Talaga. Yes, dito po sa Cochinos din po siya. Okay, tara let's! Lang natin sa Cochinos Point. Ngayon naman, papasok tayo sa loob ng kuweba na ito. Kitang-kita nga naman natin na sobrang daming turista ngayon. Summer na summer talaga. And that this is a place na talagang magandang puntahan. Di bali, tatawirin po natin yung kuweba. Tagusan po yan. Mga nasa 50 meters lang naman po. And then, pwede rin po tayong gumamit ng kayak kung gusto natin tumawid pa kabila. Okay, so ako gagamit ako ng kayak para maiba naman. Pero, there's also an option to just swim inside the cave. Okay, tara let's! I'm so excited to see what's inside the underwater cave. Tara let's! Kailangan natin paunahin yung mag-try to swim kasi sa paloob sa cave, narrow pala siya. So, wala masyadong space. Lalo na at dala-dala ko pa ang aking karwahe. Okay, ito na. Nandito na tayo sa loob. So nice, ha? It's just a bit dark. Yung only source of light is from the ones from the light coming out from the two ends of the cave. Nalibot ko na yung underwater cave sa loob. Sobrang sarap talaga. You can opt to swim, you can opt to take this kayak for fun. Ang saya na experience na I'm only in the first cove. I already got to trek and see the beautiful view from Cochinos Point, and then I already got to go inside an underwater cave. Ngayon, punta na tayo sa susunod na cove. Tara, let's! Sa ating second cove, which is called Tinanlakan. Tinanlakan Cove. Dito tayo mag-cliff jumping. Tara, let's! Okay naman siya, hindi naman siya steep or anything. It's just that mabato siya.
Dahil mabato, madali yung patag yung mga dadaanan mo kahit papano, madali siyang dumaan. Pero, syempre, kapag nagkamali ka, pag na-aksidente ka, tapos ka na. Kinakabahan ako. Bakit? Ang taas pala eh. Akala ko ito na yon. Dito ako pumunta, tapos sabi, ay ma'am, doon. Apa. Ayun no. It is not a joke. Nakatalo na ako ng mas mataas dito dati sa Cebu. 60 feet yon. Pero sinabi ko na sa sarili ko na, okay na ako. Nakakatakot yung ginawa ko. Okay na ako. Hindi ako magki-cliff jumping ulit na ganong klase. And this is just half of it. This is 30 feet high, but it's still so high. And I'm so nervous and I'm so scared. So, kuya, ikaw ba muna yung tatalo? Di bali yung ating pong tour guide na si okay. I-demo po niya. And yung pinaka-safe po natin na position is, yes, yung yakap po natin ng sarili natin. Okay. Yes. Yung iba po dito, yung mga tumatalon dito, may kanya-kanyang hugot. Bago sila tumalon. Mag-let go sila, di ba? Opo. Diyan ko po, Lord! Ellie, I love you so much! I am brave. I can do this. I've done higher. It's not so high. It's not high. It's not even high. And it's water. Water's my best friend. Ay, gusto pa! Siguro, pag ginawa ko to, tatanggapin ko to as a sign pagka nabuhay ako na hindi ako dapat matakot. At mga dreams and wishes ko sa family ko, makukuha ko siya. Kaya dapat matuto ako na huwag matakot. Kapit lang, bes. Kapit lang, bes. Tiwala, bes. Tiwala, bes. I love you, Emilio. I love you, Nanay. I love you, Aker. I love you, Ellie. I love you so much, Ellie. Baliw pa kasi ako nun eh. Marami akong problema sa buhay nun eh. Kaya talaga tumalon talaga ako para, woo! Kung mamatay man ako, okay lang, bahala na! Ganun yung dating nun eh. Ito hindi! Masaya ako sa buhay ko! Ah! You know what? It actually feels better when you learn how to do things that fears you more than once. When you face it before and you knew how scared you were and then you do it again, diba? It's more fulfilling. At ngayon naman, it's time to eat! Woohoo!
gutom na po. Nalalambot na yung tuhod sa gutom. Saktong-sakto. Because we're now here at Lusong Cove and we're gonna have lunch. There's gonna be only seafood, sabi nila. Kaya, tara, let's! Ating cove hopping, masarap talagang kumain. Talagang nakakagutom at nakakapagod ang mga activities natin. Kaya buti na lang, most of the cove hopping packages actually include lunch. That is why, nandito tayo ngayon sa Lusong Cove para tikman ang masasarap nilang mga only seafood na nakahanda rito ngayon. Magkano po ba ang only seafood nyo dito sa Lusong Cove? Ma'am, di bali kasama na po siya dun sa package natin na 1199 day tour po yun. Kasama na po yun sa lunch natin, sa package natin. Okay. So talagang inclusive na siya no matter what. Kapag nag-try kayo pagka in-avail nyo yung cove hopping package, kasama na talaga dun yung pagkain nyo. Kaya hindi nyo na kailangan problemahin yun. At mukhang masasarap pa talaga, so sulit na sulit. Oh, I can see chop suey, there's crabs, there's big crabs, there's small crabs, there's shrimp, and there's chicken legs in a sauce. Kainan na! Okay. Tara. You know, I really love crabs so much. Kain na tayo! Dito sa Lusong Cove, kaya pansin mo maraming tao kasi dito talaga nag-overnight yung mga campers. Yung mga nag-a-avail ng package, nagka-camping din sila. So makikita mo sa labas na marami mga naka-pitch na tent. Mas magandang activity din yun, especially this summer, to do with your friends. Okay, tapos na ang aking lunch and talagang sulit na sulit talaga. Sobrang nabusog talaga ako. Pero syempre, hindi pa nagtatapos ang ating mga activities dito sa Five Fingers Cove. Meron pa tayong isa pang pupuntahan which is called Nagbintana Arc. Tara, let's! Snorkeling sila or mag-take ng pictures for Instagram. Pero bago ang lahat, bakit po siya sikat na dinadayo? Di bali, kino-compare po ito ng mga visitors natin sa isang art doon sa Sabtang sa Batangas. So, doon sa Sabtang, yung art doon, big yung design, pero dito nasa tubig. Eh, di mga maliit na bangka, pwede po lumusot yung sa butas na yun. Okay. May kaya ko. Pero, okay. So, ayun nga. Ngayon, we'll go get up close and personal with this famous site here in Bataan. Kaya ako muna yung mag-swimming. Pero, bago yun, maraming salamat po, Kuya Stan, sa pag-iikot sa akin at sa pagdala sa akin na mag-cove hopping, diba, sa Five Fingers dito sa Mariveles, Bataan. Welcome po kayo dito sa Bataan. Thank you so much. Thank you. Tara, let's! Arc sa likuran natin. Nagbintana arc. Kaya syempre, picture ako. Dito lang sa may Nagbintana Arc, pwede ka rin mag-snorkeling. So parang you can spend the day, di ba, with your, kung sino yung mga kasama, friends and family. Tapos ikot-ikot lang kayo dito, sobrang dami nyo makikitang corals. And nice to know that the water is clean too, di ba? So okay siya, magandang experience siya. To do with, at saka even kids can do this. It's very, you know, especially like example me, I make it easier for me to go snorkeling and see everything because by wearing this life vest. Para naka-float lang ako, tapos kahit saan man ako mapadpad, hindi lang ako pwede mag-sightseeing, di ba? Kaya kahit kids, they can do it also.
natin dito sa Five Fingers Cove sa Mariveles, Bataan. Sobrang nag-enjoy ako dahil may mga nagawa na naman ako mga bagay na hindi ko alam, kinakatakutan ko pala, pero at the same time, na-overcome ko naman siya. And at the same time, marami ko rin mga nakita at discover ng mga places and activities na pwedeng gawin dito sa Bataan that I never knew about before. I really hope na nag-enjoy din kayo, just as much as I did. Non-stop ang Here naman na si Coach